Ako si Jennifer Bon. They call me Jing Bon. Ako po si Raymond Abayari, may psoriasis and psoriatic arthritis. Ano po ang work ninyo at ilang years na po kayo sa trabahong ito? Ako po ay isang guro sa Paranan Academia de Maria Elena. 21 years na ako nagtuturo. Ano po usually ang routine ninyo araw-araw? Actually, yung everyday na ginagawa ko ay yung nagpe-prepare ka ng pagkain para sa mga anak mo. Inaasikaso mo, palilikuan yung mga anak mo. And then, after nun, naglalaba, biski mahirap, lalo na sa pagkukusot, paglalaba. Siyempre, dahil nga yung mga kamay ko may psoriatic arthritis. Tapos, ang ginagawa ko naman after kong mag-work ay pumupunta ako sa bawat bahay ng mga disability, mga person with disability. Sino ba makakaintindi sa kanila, kundi kapwa din na may disability na katulad din ng may mga psoriatic at saka psoriasis. Kumusta naman po kayo bilang isang guro? Mahirap. Siyempre, katulad ko, PE major. Yung PE major kasi kailangan mo mag-exercise, kailangan mo ituro yung proper So, napakahirap. Lalo na sa mga bata. Kasi yung mga bata naman kasi ay, Sir, bakit ganon? Di mo may taas yung kamay mo, di mo Siyempre, mahirap yun. So, kailangan gagawa ka ng paraan talaga. Kailan po ninyo unang napansin na may kakaiba nang nangyayari sa katawan ninyo? Actually, yung 2004, meron na kasi lumalabas sa aking mga patsi-patsi. So, nagpa-derma ako nung sinabi may psoriasis ako. So, nung may psoriasis ako, napapansin ko din, hirap ako maglakad. Napasok ko sa schools, sa college, para akong matanda na talagang hila-hila ko yung paa ko, ganyan, hirap ako maglakad. O 2010, nang sinabi na may psoriatic arthritis ako. Una, parang yung mga daliri ko, mga daliri kong ito. At tuwid yan, magaganda, parang kandila yung mga pero nagiging parang sausage, namamaga, talagang magaya. Tapos ngayon, nadideform na siya. So, pag ako nagtuturo, Sir, bakit ganyan yung daliri mo? So, ah, so mahirap na i-explain sa bata. Napapaluha tuloy. Mahirap kasi gawa ng, di ba, sila, paano mayani yung pagtuturo mo, paano yung tapos makikita nila magayong ganito. So, paano ipapaliwanag? Napakasakit para sa akin. Ang psoriatic arthritis kasi, from head to foot, nararamdaman ko. Kasi hindi ko maintindihan bakit hindi ko magalaw yung mga daliri ko sa paa, iba na din. So, pag consistent or continuous ang exposure ng joints natin with an inflammation, pwede itong magkaroon ng permanent joint damages. And sadly, pag nagkaroon ka na ng joint damages from these kinds of arthritis, ito ay irreversible. So, hindi na siya mababalik sa dati. Paano po yung epekto ng psoriatic arthritis sa inyo pong buhay? Noon, tataas ang pangarap ko sa buhay. Ang pangarap ko makapag-abroad, pangarap ko lahat bumaksa. Kasi yung 100% ng expectation mo, naging zero expect. Kasi walang tatanggap sa iyo eh. Walang dahil sa balat mo, sa buto mo. Sabi ko, ako yung dapat yung nag-aalaga sa anak ko, pero yung anak ko nag-aalaga sa akin eh. Dati, ako yung naglilinis ng buong bahay, buong katawan ko, pero ngayon, talagang kailangan ko ng katulong.
self-confidence issues, self-esteem issues. So, pwede kasing those na may physical na manifestation, no, ng psoriasis basically, mas magiging conscious sila sa how they look or how other people, di ba, may perceive them. So, kapag nagkapatong-patong yun, no, for a long period of time, tas hindi sila makakope up with the distress, na hindi sila makapag-bounce back. So, doon nagsa-start na maapektuhan yung mental health nila. And if hindi natin siya, let's say, nabigyan ng proper support or help sa initial phases pa lang ng distress, so yun, mas tumataas yung risk ng pagkakaroon ng depression or pwedeng anxiety din. Naranasan ko yung discrimination ba sa araw-araw na pamumuhay. Yung pag napasok ka sa work, yung pababain ka sa jeep, yung sasabihin sa'yo, bumaba ka dyan. Kasi yung discrimination, pababain ka, nasa gitna ka, hindi mo alam kung paano ka sasakay. Kasi ang hirap sumakay ng jeep, itataas mo yung paa mo, iyaano mo yung sarili mo, tapos ang bagal-bagal mo, ganyan-ganyan, tapos yung balat mo. Ano po yung pinaka-challenge sa inyo ng psoriatic arthritis pagdating sa trabaho? Ang pinaka-challenge sa akin yung wala kang trabaho. Kung paano ka mag-uumpisa ng mag-apply, yung kasi hindi mo alam kung tatanggapin ka o hindi eh. Paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Kasi yung asawa mo, anak mo, aasa sa iyo. Tapos yung tingin sa iyo na wala kang silbi. Di ko alam kung sasakay pa ba ako ng jeep. Di ko pa alam kung mag-a-apply pa ba ako. Kasi nakaranas na ako ng rejection. Yun yung pinakamahirap sa akin na makatanggap ko na reject. Na di ko alam kung paano ko ilalagay yung sarili ko, paano ko ibabalik yung kumpiyansa sa sarili, paano ko ibabalik yung sino ako noon. Aware naman po ba ang inyong mga katrabaho tungkol sa kondisyon ninyo? At kumusta naman po ang mga response nila? Not totally 100% na miski sabihin mong aware sila, pero nakakatanggap pa rin kami ng discrimination. Miski sabihin namin na hindi nakakahawa, hindi na pero alam nila na sakit namin. Sasabihin nila hindi nandidire. Actually, meron akong nakita talaga na ka-work ko na akala ko tanggap nila ako. Pero sa kabila ng lahat, hindi pala. Nalaman ko, pinagchichismisan pala ako. Nalaman ko na diring-diri pala sila sa akin. Ano pa po yung mga sabi-sabi na naririnig ninyo tungkol sa inyong psoriatic arthritis? Ako kasi sinabing noon, masama kasi yung tao, kaya yung ganyan. Yan yung tapos sinasabi, yan, nakulang yan. Yan yung mga galis aso yan. Yan yung mga namin. Tapos sinasabi nila na, kasi kain ng mga bawal, yan yung kinakain. Batako kasi yan, ganyan. Mas traditional, no? Kumbaga mag-isip. So, meron kasi tayong psikolohiyang Pilipino din. So, those na mas nagtatap into yung mga tao may perspective, let's say, sa mga kung ano-anong kababalaghan, no? Magical or mystical reasons of why you have this disorder or this illness. So, kumbaga, parang alam mo naman that you're not cursed, pero yung point of view ng tao na pinapoint out sa'yo, or they make you feel na you're cursed. So, parang mas nakaka-increase siya ng feelings of isolation. Ginagawa na lamang daw ng inspirasyon ni Sir Raymond ang mga sabi-sabi upang magpatuloy at makatulong pa sa iba. Basta, ipakita ko na miski may psoriasis ako, miski may psoriatic arthritis ako, ay handa akong lumaban.
Kailan ninyo unang napansin na may kakaibang nangyayari sa inyong katawan? Nagsimula yan before pandemic. So, naramdaman ko na may makati sa ulo. Pinalalagpas ko lang, hindi ko pinapansin. Nag-hit na rin sa akin yung stress. Buto, lahat masakit na. Makati, masakit. Yan ang naramdaman ko noon. Nagpa-check up na ako. Ang sabi sa akin ng doktor, una muna ang pinuntahan ko is derma pala. Derma. Sabi ng derma, eczema yan. Walang ano yan. Pahid-pahid lang. Gumaling siya ng 1 week. Pagkatapos nung bumalik, ginamot ko ulit, topical. Pati yung private part, kumakati na rin siya. Kilikili, kilay, lahat ng tinutubuan ng buhok, makate. So, bumalik ulit ako sa kanya. Sabi ko, hindi na ume-effect yung mga pahid-pahid. Sabi niya, parang psoriasis. Pagkatingin ng isa pang doktor, kinonfirm niya na meron akong psoriasis. Hindi siya eczema kasi pabalik-balik na siya. Hanggang sa hindi na ako bumalik sa kanya kasi depressed na ako. Nakaka-depress yung nakikita mo yung bed mo puro white. White flakes. Iyak ako. Yun nga, gusto ko na nga sanang maglaho. Ayoko na kasi papangit na ako. Yun yung mga iniisip ko that time. Kaya ko pa ba? Kasi sabi mahal ang gamutan. Hanggang sa nararamdaman ko na rin na every morning nang gumigising ako, yung buto ko masakit. Pag nakatayo, masakit. Nakaupo, masakit. Wala kang posisyon na pwede mong sabihin na komportable. Paghiga, masakit. Pagising sa umaga, yung mga daliri mo, masakit. Nung nakausap ko na ang Ruma, pinisil-pisil niya yung mga buto ko, yung mga joints ko. Yun. Doon na sinabi sa akin na meron kang PSA. Sabi niya, kailangan mo nang mag-maintenance. 1 month, naging okay ako. Balat, buto, lahat, naging okay na siya. Pero yung tanggapin na meron kang PSA, mas nakaka-depress din pala. Hindi ko pa matanggap. Hindi ko siya matanggap na ganun na ako. Paano po kayo nagsimula sa pagzuzumba at ano po ang kahalagahan nito sa inyo bilang isang sore warrior? Nagsimula ako mag-Zumba. Kasi first love ko ang dance. Dance talaga ang first love ko. Pag nandito lang ako sa bahay, kahit nandito lang ako sa bahay, nagsasasayaw ako, ganyan. Para lang na ano. Pero nung nalaman ko na nga na meron akong ganitong sakit, sabi ko sa sarili ko, hindi ito ang tatalo sa akin. Kailangan may gawin ako para makalimutan ko siya or hindi ko siya maisip. Kasi habang iniisip ko siya, lalo akong nai-stress. Dumating na nga yun sa point na yun nga, na gusto ko nang mawala, gusto ko na lang magmukmuk, ayoko na magpakita sa tao. Pero sa Zumba kasi, dance fitness, Zumba, para sa akin yan ang aking stress reliever. Pag sumasayaw ako, doon ko na ilalabas lahat. Hindi ko iniisip na may sakit ako. Hindi ko iniisip na masakit ito, masakit yan. Kasi pag sumasayaw ako, wala eh. Wala siyang sakit eh. Hindi ko nararamdaman na sakit. Ini-enjoy ko. So, nag-training ako para magturo ng Zumba. Nung nagtuturo na ako, mas lalo ko siyang nakalimutan. Hindi ko na siya ngayon iniisip. May mga pagkakataon po ba na hindi naiintindihan ng ibang tao ang inyong kondisyon? There's one time na meron kami Zumba event. So mahaba ang pila sa isang CR.
may CR na pambabae, panlalaki, merong pang senior PWD. Doon ako pumila eh. Doon ako dumiretso. Sabi niya, oh, bakit diyan ka? Ano ka? Pang ano yan? Pang senior yan. Sabi ko, PWD. PWD po ako. Sabi niya, hindi. Kompleto ka naman. Dito ka pumila. So, masakit. Masakit na yung tipong hindi ka nila hahayaan na makita na ikaw ay isang PWD kasi nga panlabas na anyo, normal, kompleto. Hindi man nakikita na flare up ako or bali-baliko na yung mga buto ko. Parang yun ata gusto nila, yung makita nilang ganun, bago ka nila sabihin PWD ka. Paano yung mental mo? Yung iniisip mo? Paano nila yun makikita? Di ba wala? Marami sa mga patients with arthritis nowadays, dahil sa proper treatment, di na sila nagkakaroon ng deformities kasi hindi na nakikita. But it doesn't necessarily mean na wala silang sakit. So they will still have to get the burden of taking the medicine, emotional, financial, economical. So these are all burden. Ako pinababayaan ko na lang, nahayaan ko na lang sila. Basta ako, in-enjoy ko na lang din yung sarili ko habang nasa labas ako. Nakatulong po ba ang pagiging Zumba instructor sa pag-boost ng inyong confidence? Yes, very. Lahat iisipin mo, may psoriasis ka, yung buto mo, yung joint mo, yung utak mo, tapos yung gamot mo. Pag wala kang ginagawa lahat yan, maiisip mo eh. Pero pag nagtuturo na ako, wala. Hindi ko na siya maisip. Yun talaga yung nagpapawala ng stress ko. Hindi kita papansinin. Deadma ka sa akin. Sa kabila ng mga hamon, ano po ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy sa pagsasayaw? Mga anak ko. Andiyan pa sila sumusuporta sa akin. Lalo na yung mother ko. Mother ko talagang supportive. Yung partner ko, supportive yan. Meron din talagang times na pinanghihinaan ako ng loob. Pero andyan sila na go ka lang. Kaya number 1 talaga yung family ko. Sila talaga ang nagtataas sa akin. Masasabi ko sa katulad ko na nakakaranas ng PSA na may psoriatic arthritis, lumaban lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil alam natin na tayo lang ang makakatulong sa atin. Walang ibang makakatulong kundi sa sarili natin. I-pursue nyo lang kung ano yung nakakapagpasaya sa inyo. Huwag nyong isipin na nag-iisa kayo. Marami tayo. Kaya natin to labanan. Gaya ko, nahanap ko kung ano yung nagpapasaya sa akin. Ganon din kayo. Maraming paraan. Maraming dahilan para mabuhay ng mahaba. Sana po, huwag ninyo kaming kawaan. Pagkos, tulungan kami at gabayan po sa pang-araw-araw na buhay. Huwag nilang husgahan kung ano man yung hindi nila nakikita. Sa katulad ko, na kompleto, hindi nila alam kung anong nasa loob ko. Dahil kayo po ang aming saklay, kayo po ang aming ilaw, kayo po ang mag-aangat sa amin. At ako'y kanila nang natirinig. Mabigat ang pasan, hirap umaban. Di ko ata kayang pagkulan. Kawalan, mabigat ang pasan.
Pag